Mayroon na pong mahigit 20 na Chinese car brands na available dito sa Pilipinas ngayon. Pero sigurado po ako na hindi lahat yan ay garantisadong magtatagal or aabot man lang ng 2030. Mayroon dyan mga mahihirapang makakuha ng market share. Kaya hindi po nakakapagtaka na within 3, 4 or maybe 5 years ay maglaho na lang. Kaya ang pagkukwentuhan po natin ngayon ay tungkol sa top 10 Chinese car brands na sa tingin ko ay may pinakamalaking tsansa na manatili hanggang 2030. Disclaimer lang guys ang ranking po natin ngayon ay nakabatay sa global strength, sa dealership network at saka sa after sales report dito sa Philippine market. Please keep in mind na ito po ay prediction lang na nakabatay sa kasalukuyang trend. So sa number 10 po natin ay ang Deepal. Although bago lang po ito dito sa Pilipinas ay malakas po ang foundation ng Deepal kasi suportado po yan ng Changan Automobile. Nakatuon po itong Deepal sa mga electric vehicle at saka sa mga extended range electric vehicle. Yan pong tinatawag na extended range, yan po yung mga EV na mas malayo talaga ang nararating kasi mayroon po yung backup na maliit na gasoline engine na nagsisilbing generator na nagre-recharge dun sa battery habang ginagamit nyo. Tapos guys, bukod sa kapartner ng Deepal ang Changan, ay kapartner din po nila ang Huawei at ang CATL Batteries na pinakamalaking lithium-ion battery manufacturer sa buong mundo. Ang flagship model po ng Deepal dito sa Pilipinas ay ang Deepal S07. Sa number 9 naman po natin ay ang GWM or ang Great Wall Motors. Ang GWM po ay isa sa pinakamalaking automaker sa China at napakalaki po ng investment niyan sa hybrid at saka sa EV. Unti-unti na rin pong lumalawak ang dealership network nila dito sa Pilipinas, kung saan dito po ay kilala sila dun sa ino-offer nilang Haval SUVs at Canon Pickup. Sa number 8 naman po natin ay ang magkapatid na Omoda at Jayco. Kambal na Chinese car company po yan na suportado ng Chery Group. Malaki po ang chance ng dalawang ito na mag-stay hanggang 2030 dahil sa mga very modern designs ng mga ino-offer nilang units. Sa Omoda nyo makikita yung mga pang mainstream nila. Tapos ito naman pong Jayco ay nakatutok sa mga buyers na ang hanap ay mga premium SUV. Ang mga flagship models naman po na ino-offer nila ay ang Omoda C5 na gasoline crossover at ang Jayco EJ6 na isang all-electric off-road style SUV. Sa number 7 naman po natin ay ang Changan. Ito po ay isa sa pinakamatatag at pinakamatandang kumpanya sa China. Kasi guys, 160 years na pong nag-ooperate itong state-owned company na ito. Na noong una, ang mga ino-offer ay military supplies. Pero pagdating po ng 1958 ay pinasok na rin nila ang car manufacturing. At dahil big time po sila sa China, marami po silang budget para sa research and development. Kaya tuloy-tuloy lang po ang pagdagdag nila ng mga hybrid at EV models. Dito po sa Pilipinas, ang flagship model na ino-offer nila ay ang Changan Uni-K na isang premium midsize SUV. Sa number 6 naman po natin ay ang GAC. Going strong po itong GAC na pumasok dito sa Pilipinas noong 2018. Sa China po ang kapartner nila ay Toyota at saka Honda na parehas nakikipagtulungan sa GAC para sa mataas na quality ng automotive engineering. Sa ngayon po ay mayroon ng mahigit 30 dealerships ng GAC dito sa Pilipinas, kung saan ang flagship model nila ay ang GAC GS8 Hybrid Electric Vehicle. Sa number 5 naman po natin ay itong Geely, na officially pumasok dito sa Pilipinas noong 2019. At kahit na-tsempuhan nila noon yung COVID, ay lumago po ito at sa ngayon nga po ay umabot na sila sa mahigit 40 dealerships sa buong Pilipinas. Medyo humina nga lang po ang momentum ng Geely nitong mga nakaraang taon dahil sa mga controversies, pero hindi naman po yun enough para sila mapabagsak. Kasi guys, hindi naman po maliit na company itong Geely. In fact, sila po ang may-ari ng Volvo, sa kanila din po ang Polestar, ang Lotus, ang Zeekr, Lynk & Co at saka ang Smart. Tapos may controlling stake din po sila sa Mercedes-Benz at saka sa Malaysian car manufacturer na Proton. Ang flagship model naman po na ino-offer nila dito sa Pilipinas ay ang Geely Okavango na isang family multi-purpose vehicle at ang Geely EX5 na isa naman pong full electric vehicle. Sa number 4 naman po natin ay ang Jetour. Napakabilis po ng paglago ng Jetour dito sa Pilipinas.
Dahil po yan sa kanilang very aggressive na marketing. Ang dami po kasing mga celebrities at saka mga famous personalities na nag-endorse dyan. Katulad ni Luis Manzano, Jesse Mendiola, Alan Walker, Camille Prats, Senator Tito Soto, Big Boy Cheng, DJ Chacha, Paul Salas, Vong Navarro at si Katon Ying. Isa pa guys, ito po kasing Jetour ay suportado rin ng Chery Group, kaya malakas ang foundation nito. Ang flagship model naman po nila dito sa Pilipinas ay ang Jetour G700 na isang plug-in hybrid electric vehicle. Sa number 3 naman po natin ay ang Chery. Isa po ito sa pinakaunang Chinese car brand na pumasok dito sa Pilipinas. Kasi guys, since 2007 pa sila dito. Kaya almost 20 years na. Isa rin po ang Chery sa pinakamalaking Chinese car manufacturers doon sa China. At ngayon nga po ay kilala na sila sa buong mundo. Actually, sa first half pa nga lang po ng 2026, ay nakabenta na sila ng 1,357,533 units. Ang flagship model naman po na ino-offer nila dito sa Pilipinas ay ang Chery Tiggo 8 Pro na isang premium mid-size 7-seater SUV. Sa number 2 naman po natin ay itong MG. Although nakilala po itong MG bilang isang British car brand mula pa noong 1924, nabili naman po ito ng Nanjing Automobile Corporation noong 2005. Pero pagdating naman po ng 2007, itong Nanjing Automobile ay binili naman po ng mas malaking state-owned Chinese firm na SAIC. So technically, ito pong MG ngayon ay isa ng Chinese car brand na officially pumasok dito sa Pilipinas noong 2018. At steadily ay lumalago po sila every year. Ngayon nga po ay mayroon na silang mahigit 50 dealerships sa buong Pilipinas. Ang flagship model naman po na ino-offer nila ay ang MG RX-9 na isang plug-in hybrid electric vehicle. At sa number 1 po natin, syempre walang iba kundi ang BYD. Currently, BYD po ang largest electric vehicle manufacturer sa buong mundo. Pero hindi lang po EV ang forte nila kasi gumagawa rin po sila ng mga hybrid. Mabilis po ang pag-angat nitong BYD dahil na rin sa kanilang aggressive na marketing. Tapos mas lumawak ang kanilang dealership network mula nung magkagera sa Iran. Kasi tumaas ng gusto ang presyo ng diesel at saka ng gasolina. Kaya sa mga dealerships po ng BYD ay humaba ang mga pila ng mga nagpapareserve. At dahil nga po alam natin na lumilipat na ang trend ng car industry patungo sa electrified vehicles, baka nga po sila pa ang mag-dominate sa Philippine market. Ang pinakamabentang models naman po sa BYD ay yung kanilang BYD Sea Lion 6 DMI at saka yung BYD Seagull. Pero bago po tayo magtapos, mayroon po tayong honorable mention at yan po ay ang Foton. Matatag na po itong Foton kasi since 2006 pa sila dito. Sa tagal nga po nila na yon ay nakapagtayo na sila ng kanilang assembly plant na located sa McClark Freeport Zone. Itinayo po yan noong 2016. Hindi ko lang po isinama itong Foton sa listahan natin. Kasi guys, mas kilala po sila sa mga ino-offer nilang commercial vehicles. Katulad ng mga light trucks, vans, AUVs at modern jeepneys. So guys, yan po yung top 10 natin ng mga Chinese car brands na malaki ang posibilidad na nahandito pa rin hanggang 2030. Pinapaalala ko lang po uli na ito ay prediction lang. Napakarami po kasing pwedeng mangyari hanggang 2030. Pwedeng may mga bagong brands na pumasok na mas malakas. At pwedeng may mga nahandito sa listahan na mag-struggle. Kasi napakahigpit po ng competition sa Philippine automotive market. At kahit po maraming haters itong mga Chinese cars, especially dito sa Pilipinas kasi alam niyo naman may conflict tayo sa China, wala po tayong magagawa. Chinese cars are here to stay. Unless na lang po makaisip ng paraan itong mga Japanese brands na masabayan yung technology at saka yung price na ino-offer nitong mga Chinese car brands. So guys, i-comment nyo lang po lahat ng inyong reactions at opinions sa baba. Huwag lang po kayong makikipag-away. At syempre, huwag nyo rin pong kakalimutang mag-like at saka mag-share. Muli ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!